Ayan, Franchise Asia Expo. Ito naman, Philippine Food Expo. Dahil iba talaga ang mga Pinoy, masyadong resourceful at self-reliant. Biruin nyo naman, ibinida ng ating mga kababayan sa 60th Philippine Food Expo ang noodles na gawa sa munggo. Gayon din ang tablea mula sa kakao na naging tsokolate, pati chicharon. Nandiyan ang atsara, chili garlic at eto, bagoong nagawa sa mushroom. Alamin natin ang detalye mula kay Mean Corvera. Aakalain nyo ba nagawa sa munggo ang noodles na ito? Tulad sa isang instant noodles, lalagyan lang ito ng tubig at kapag malambot na, pwede nang kainin. Pero ang kaibahan ng noodles na ito, masustansya dahil gawa sa munggo at walang halong preservatives. Sa tulong ng Department of Agriculture, naisipan ng mga magsasaka sa Isabela na gumawa ng iba pang produkto na gawa sa munggo dahil sa sobra-sobrang supply. Bukod sa instant noodles, nakagawa sila ng instant ginisang munggo na nakasachet at hindi na kailangang matagal na pakuluan. So kami po ay isang kooperatiba na marami kaming member na mga farmers na nag-produce ng munggo. So in-adapt namin yung project. So kami na po, tinuruan kami, nag-aaral kami ng mga membro namin, pagpa-process, paggawa ng mga ito. So hindi lang po nakatulong kami sa mga farmer dahil yung iba in-encourage namin magtanim ng munggo, nakikita may potential, and then nakakreate din kami ng job sa mga farmer, sa mga anak ng farmer. Si May, mga produkto naman na gawa sa mushroom ang kanyang ibinebenta. Kasama na dyan ang chicharon, atsara, chili garlic at bagoong na gawa sa mushroom. Ang kanilang mga mushroom galing pa sa mga farmers sa Bulacan. Since nag-grow na rin kami, what if i-develop namin siya sa chicharon, ganyan, which is yun po sa ngayon po, yun po yung pinakasikat na product ng mushroom. Tableya naman mula sa mga tanim na kakao ang ibinebenta ng 20 anyos na si Chris Jean. Mga tanim anya nila sa bakuran ang mga kakao at naisipang gumawa ng mga tsokolate para ibenta sa merkado hanggang sa international market sa tulong ng grupo ng mga batang magsasaka sa kanilang lalawigan sa Coronadal sa Mindanao. Una po, nagkama po kami kay DTI na sa lungsod po ng Maasim po, nagbibigay po sila ng free programs at seminars para matulungan po kami. Yes po ma'am, honestly po ma'am, talagang nag-deliver na po kami through sa Bahamas. Yan ay ilan lamang sa mga produkto na bida ngayon sa 3 araw na 16th Philippine Food Expo sa World Trade Center. Lahat ng pagkain at produkto mula sa mga ani ng mga lokal na magsasaka. Ayon sa PhilFoodEx, nakipag-tie up sila sa mga hotel, restaurants, supermarket at iba pang kumpanya dito sa Pilipinas at sa abroad para i-promote at mabenta ang produkto ng mga magsasaka. Growing their own respective produce, whether fruits, vegetables. Pag ready na sila sa merkado, we give them an opportunity to promote here in a local platform, which is the Philippine Food Expo. So, pagka nakita yung mga produkto nila at they want to source new products at develop new suppliers, yung mga exhibitors natin dito, nakakakuha ng merkado in this industry associations and buyers. So, madali na nilang ibenta yun? Madali na nilang mabenta yung produkto nila. Sabi ni Senator Cynthia Villar, na chairman ng Senate Committee on Agriculture, magandang pagkakataon rin ito para mahikayat ang mas maraming magsasaka na magtanim. Marami kasi anya sa mga local farmers sumusuko na sa pagtatanim dahil kapag sobra ang supply, murang na ibebenta ang kanilang mga produkto at kadalasan itinatapon na kapag hindi na nabebenta. And we should encourage them by giving them opportunities to earn more kasi masyadong maliit ang earnings nila na nadi-disappoint na sila about farming. That's why we are trying to improve their income para pag malaki ang sweldo nila, pati mga anak nila mag-encourage to join them in farming. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.